Matapos lagdaan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang panukalang batas na nagpapaliban sa barangay at sangguniang kabataan elections ngayong taon, ilang opisyal ng barangay ang nagpahayag sa paniniwalang mabibigyan sila ng mas mahabang panahon upang maipagpatuloy pa ang kanilang mga nasimulang proyekto at mga aktibidad. Para kay Barangay Captain Meneses ng Lalsip Chico, tama lamang ang pagpapaliban ng halalan, lalo't nakasaad sa Local Government Code na 3 taon ang dapat na termino ng mga opisyal ng barangay. Anya, mahalagang mapanatili ang tuloy-tuloy na serbisyo, lalo na sa mga proyektong nakalatag na at nagsisimula pa lamang. Kabilang sa mga prioridad ng kanilang barangay ang mga programang pangkalusugan at tulong para sa mga persons with disabilities at mga senior citizen. Ayon pa kay Kapitan Meneses, ang pagpapaliban ng eleksyon ay magsisilbing pagkakataon upang mas mapalalim pa ang kanilang serbisyo sa mga residente. Dagdag pa rito, kilala ang barangay bilang isa sa mga lechon capital sa lungsod. Kaya naman isa rin sa mga layunin ng barangay ang patuloy na pag-aaral kung paano pa mas mapapalakas ang kanilang lokal na industriya ng lechon. Sa pagpapaliban ng eleksyon, inaasahang mas magkakaroon pa ng panahon ang mga barangay officials para ipagpatuloy ang mga nasimulang proyekto sa kanilang lugar. Siyempre, natuwa tayo sa pagpirma ni Pangulong Bongbong Marcos sa postponement ng barangay and SK election. Matagal din na tayo nag-antay sa desisyon kung tuloy ba ang election natin nitong December or mapopostpone pa. So, bilang incumbent barangay officials ay natuwa tayo sa desisyon ng ating Pangulo kasi actually kung titignan ho natin, kung matutuloy ho yung BSKE ngayong December, 2 years lang ho yung tenure namin bilang mga elected barangay officials. So, ngayon, sa pag-postpone niya, magiging 3 years na. So, tama rin yung nandun sa local government code po natin. Okay. Actually, yung postponement ng BSKE ngayon ay parang nag-extend lang kami ng 11 months. Kasi from December 2025 to November 2026, parang 11 months lang yung extension namin. So, malaking bagay para sa amin. Kasi meron na kami nasimulan ng mga proyekto dito sa barangay. At least matutuloy pa ulit namin yung mga programs and projects at mga susunod na mga proyektong iniisip namin para sa aming mga constituents. Especially itong one natin, actually talagang kilala yung barangay natin doon sa pagiging lechon capital natin. So kami sa barangay, mag-iisip pa kami kung paano namin mapapasigla at mapapaganda yung lechon industry at the same time yung lechonan at barangay namin na taon-taon namin ginagawa. At the same time, meron din bilang nurse by profession, mag-isip din tayo ng mga programs and projects na naaayon sa kalusugan ng ating mga constituents. At the same time, nag-iisip din tayo kasi actually sa akin personally, meron tayong mga iniisip na mga programs para sa mga senior citizens, sa mga PWDs, sa mga youth. Especially ito youth, sabi ko nakausap ko yung mga scholarship grantee natin sa city. Sabi ko mag-iisip kami dito sa barangay kung paano pa namin kayo matutulungan ulit kasama ng pagtutulong ng local government sa inyo. Sa ating pong mga minamahal na kabarangay, nandito lang ho ang inyong barangay council na susuporta at aagabay sa inyo. Nandito lang ho kami natutulong. Kahit ho maliit ho yung ating barangay, at the same time maliit ho yung ating mga funds, gumagawa ho kami ng mga paraan para ho maibigay ho yung tulong na pangangailangan ho ninyo. So, intindihin nyo lang ho kami kung may mga pagkukulang ho, gagawin ho namin yung lahat ng aming makakaya para ho papagsilbihan pa kayo ng mas mabuti. Para sa programang Zona Libre, Patrol numero 4. Bombo Justin Ramos nag-uulat. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo!